Magandang araw! Eto na naman si Auntie Shine mo. Paborito mo rin ba ang adobo at gusto mo matutunan paano ito lutuin? O kaya ay nakapagluto ka na pero minsan masarap, minsan sablay? Pwes, subukan mo itong recipe na tinuro ng nanay ko, na minana niya sa lolo ko, na minana din niya sa tatay niya, na minana din niya sa tatay niya. Hehe, panahon pa ata ni Kopong-Kopong sa family namin nagmula ang recipe nito. Sila lolo kasi ay mga pamilya ng kusinero. Kaya siguro ay magugustuhan mo ang family recipe namin ng adobo. Ito yung medyo mamanti-mantika, hindi masyadong madami ang sarsa o sauce. Ang gagamitin ko ay pork belly. 200 grams lang para sa 2 to 3 servings. Pwede ka rin gumamit ng kasim o pige. Ganito yung gusto kong hiwa, hindi maliit, hindi rin malaki. Mga tig 1 pulgada lang ang lapad kada hiwa para nanunuot yung lasa ng sarsa. Ilagay na natin ito sa kaldero, lagyan natin ng tubig hanggang matakpan ang itaas na bahagi ng karne. Maglalagay din ako ng dahon ng laurel. Pakuluan lang ng ilang minuto, ito yung mabilis na kululang o blanch kung tawagin sa Ingles. Alam ko na hindi ito lahat ginagawa ng Pinoy, pero ganito kasi magluto ang nanay ko, na tinuro ng lolo ko, na tinuro ng tatay niya. Alam niyo na yung kwento. Pagkakulo ay patayin muna natin yung apoy o alisin sa kalan. Pagkatapos, ang gusto natin ay maalis lahat ng mga latak na lumabas o lumutang. Ang ginagawa ko ay hinuhugasan ko na lang na mabilis ang bawat hiwa ng karne at yung kaldero din. Ayoko kasi ng may latak na nakikita sa adobo o kahit anumang pagkain. Kapag naalis na lahat ng latak ay ibalik ito sa kawali. Pressure cooker yung lutuan ko kaya ilalagay ko na lahat ng mga pampalasa. Kung sa normal na kalan at kaldero mo naman lulutuin, ay pakuluan mo muna ang karne ng baboy na may konting tubig. Huwag masyadong matubig dahil magkakates din naman ang karne. Pero tandaan, walang ibang sangkap na ilalagay. Kapag malambot na ay saka ilalagay ang mga pampalasa. At ito ang importante, sukatin ang mga sangkap para laging consistent ang adobo mo. Sa family recipe namin ay madali lang tandaan. 1, 2, 3 lang ang sekreto. 1 kutsara ng asukal na pula, muscovado ang gamit ko, 2 kutsara ng sukang tubo o sukang iloko, 3 kutsara ng soy sauce. Silver Swan o dato puti ang gamit sa bahay. Pero dahil may dietary restrictions ako, ay itong Luli Comki gluten-free ang gamit ko. Hindi ito kasing alat ng Silver Swan o dato puti. Kaya para makuha ang lasa ng orihinal na recipe ay magdadagdag ako ng kalahating kutsarita ng asin. Sa puntong ito ay ilalagay na rin natin ang bawang. 2 clove ng bawang, pero pwede nyo rin damihan depende sa panlasa nyo. Sa akin, naka-low food map diet ako at bawal ang bawang sa akin. Kaya magsusubstitute ako ng luya imbes na bawang. Lagyan nyo rin ulit ito ng dahon ng laurel kung gusto nyo ng medyo malalasahan ang laurel. Yung akin ay sa unang kulo lang para pampaalis ng lansa. Pagkatapos ng 30 minuto sa aking pressure cooker ay luto na. Ganito kadami ang sauce. Kapag gusto niyo ng madaming sauce ay pwede niyo na hanguin sa point na ito. Pero para sa akin, gusto ko ng medyo malapot na sauce at nanunuot sa bawat hiwa ng karne. Kaya pakukuluan ko pa ulit ito ng walang takip at paminsan-minsan ay haluin para hindi masunog ang ilalim. Hanggang sa ito ay maging madikit o sticky. Ang kalabasan ay balanse lang ang alat na may konting asim, hindi maasim na nakakasakit sa sikmura at hindi naman malasa ang tamis. Mas nananaig ang alat. At yan po ang adobo ng pamilya Auntie Shine na tinuro sa akin ng nanay ko, na pinamana naman sa kanya ng lolo ko, na natutunan din niya sa tatay niya, na natutunan niya sa tatay niya. Maraming salamat kung nagustuhan mo ang recipe na ito
ay mag-comment ka. Alam ko, may mga iba-iba tayong choices o preferences pagdating sa adobo. Yung iba gusto maasim, yung iba gusto matamis, yung iba gusto ay masabaw, yung iba ay gusto ay mas dry pa kaysa dito sa luto ko, yung tipong nagmamantika na. Kaya i-comment mo kung ano ang preference mo sa iyong adobo. Maraming salamat hanggang sa uulitin. Babush!